Sinabi ni Jesus sa kanila, Ang bahaging ito ng kasulatan ay natupad na sa araw na ito habang nakikinig kayo. pinuri siya ng lahat at humanga sa napakaganda niyang pananalita. Sinabi nila, Hindi ba anak ng San Jose? nagalit ang mga taong naroon sa sambahan nang marinig nila ito. Nagtayuan sila at ipinagtabuyan si Jesus palabas ng bayan at dinala malapit sa gilid ng burol na kinatatayuan ng kanilang bayan para ihulog siya sa bangin. Pero dumaan siya sa kalagitnaan nila at iniwan sila. Maligayang pagbabalik sa Pinas sa Diyos walang imposible, kung saan ang pananampalataya ay bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Ngayon, tatalakayin natin ang isang makapangyarihang talata sa Biblia na direktang nagsasalita sa mga nakakaranas ng pagtanggi, hindi nauunawaan, o dumaranas ng pagsubok sa kanilang kalusugan sa pag-isip. Kung ikaw ay minsang nakaranas ng pagtanggi o pakiramdam na tila laban sa iyo ang mundo, ang mensaheng ito ay para sa iyo. Magsimula tayo sa Lucas 4:21, kung saan binasa ni Jesus ang isinulat ni Propetang Isaias at buong tapang na sinabi, sa araw na ito, naganap ang kasulatang ito sa inyong pandinig. Isipin mo ang eksenang ito, si Jesus ay nasa kanyang bayan, sa sinagoga, at ipinahayag ang napakahalagang katotohanan ito. Ngunit sa halip na siya'y tanggapin at ipagdiwang, siya'y pinagdudahan, hindi pinaniwalaan, at sa huli, tinanggihan. Masakit ang maranasan ng pagtanggi, hindi ba? Maging ito man ay mula sa ating mga mahal sa buhay, kaibigan, o sa pakiramdam na hindi tayo sapat sa mata ng mundo, ito ay talagang nakakasugat. Ang karanasan ni Jesus sa Nazaret ay nagpapaalala sa atin na kahit ang ating tagapagligtas ay nakaranas ng pagtanggi, hindi dahil hindi siya karapat-dapat, kundi dahil hindi makita ng mga tao ang katotohanan tungkol sa kanya. Para sa mga nakikibaka sa mental health, ang pagtanggi ay maaaring magpalala ng pag-aalala, depresyon, at pakiramdam ng kawalan ng halaga. Ngunit may isang talatang nagpapatibay sa atin, Juan 15:18, kung saan sinabi ni Jesus, kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, alalahanin niyong napuot muna ito sa akin bago sa inyo. Isang makapangyarihang katotohanan ito na nag-ugnay sa atin kay Kristo. Naiintindihan niya ang ating sakit dahil siya mismo ay dumaan dito. Ano ang ibig sabihin nito para sa atin? Una, hindi tayo nag-iisa. Alam mismo ni Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao, kung gaano kasakit ang pagtanggi at hindi pagkaunawa ng iba. Pangalawa, hindi nakasalalay sa opinyon ng tao ang ating tunay na halaga. Ito'y nakaugat sa hindi nagbabagong pag-ibig ng Diyos para sa atin. Kung ikaw ay pinanghihinaan ng loob ngayon, tandaan mo ito, si Jesus ay dumating upang tayo'y palayain. Gaya ng sinabi niya sa sinagoga, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral ang mabuting balita sa mga dukha, upang palayain ang mga inaapi. At kabilang ka rito, may kalayaan, kagalingan at pag-asa kay Kristo. At narito ang isang praktikal na hakbang na maaari mong gawin, kapag dumating ang pagsubok ng pagtanggi o kapag parang napakabigat ng iyong pinagdadaanan, manalangin at bumalik sa salita ng Diyos. Paalalahanan mo ang iyong sarili kung sino ka kay Kristo. At huwag matakot humingi ng tulong mula sa isang pinagkakatiwalaang kaibigan, pastor, o isang profesional na tagapayo. Kung napalakas ka ng mensaheng ito ngayon, huwag mong ipagdamot. Ibahagi ito sa isang taong nangangailangan ng pag-asa. At kung hindi mo pa nagagawa, mag-subscribe, i-like ang video na ito, at sumali sa ating lumalagong komunidad ng pananampalataya dito sa Pinas sa Diyos walang imposible. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits sa susunod na episode. Hanggang sa muli, manatiling matibay sa pananampalataya, nakaugat sa pag-asa, at laging tandaan, hindi kailanman nabibigo ang pag-ibig ng Diyos. Sa Diyos, walang imposible.